Hindi lahat ng maganda ay mabuti sa'yo, pero lahat ng makabubuti sa'yo ay maganda. Noong panahon na yon, si Jesus ay nagturo, pumasok sa sinagoga at nagturo siya. Namangha daw yung lahat, parang lahat ay napanganga. Bakit? Kasi daw, si Jesus ay nagtuturo ng may kapangyarihan. Alam nyo, sa English, mas mas eksakto yung meaning. Sabi doon, He teaches with authority. No? He teaches with authority. At kahapon, nakikinig ako doon sa sermon ni Cardinal Tagle. Sabi niya, kailangan natin ngayon ng mga tao na nagtuturo ng may kapangyarihan. Those who teach with authority. No? Lalong-lalo na, sabi niya, halimbawa, sa mga magulang. Dapat ang mga magulang, pag nagtuturo, may kapangyarihan with authority. Paano magkakaroon ng ganun ang magulang? Yung makapagtuturo with authority. Ibig sabihin, no, gagayahin natin si Jesus. San ba nanggaling daw yung kapangyarihan ni Jesus? Alam ninyo, ang nakasagot pa nung tanong, saan nanggaling ang kapangyarihan ni Jesus? Yung demonyo. Sabi nung demonyo sa Ebanghelyo, kilala kita. Imagine niyo, demonyo kilala si Jesus, ha? No? Yung demonyo kilala si Jesus. Sabi nung demonyo, oy, kilala kita. Sabi dito, ikaw ang banal mula sa Diyos. So, ibig sabihin, saan nanggagaling yung kapangyarihan ni Jesus? Sa kanyang ugnayan sa kanyang Ama. Sa kanyang ugnayan sa Diyos. Sabi ni Cardinal, kailangan natin ngayon ng mga tao na may kapangyarihang magturo at saan magmumula ang kapangyarihan nila? Sa kanilang ugnayan sa Diyos. Halimbawa, sa mga magulang, kayo ba ay may mga kapangyarihan, may authority na magturo sa inyong mga anak? Dahil yung tinuturo ninyo ay mula sa Diyos. Importante yun, no? Lalo sa mga magulang. Kaya nga parati kong sinasabi, dapat ang mga magulang isinasabuhay ang kanilang itinuturo. Ganun yun. Dapat yung tinuturo ng magulang, isasabuhay din niya para makapagturo siya ng may kapangyarihan. Hindi pwedeng yung itinuturo mo, tatay, nanay, ay hindi mo naman ginagawa. Kaya tuloy, maraming mga magulang takot nang magturo. Bakit? Kasi baka ibalik sa kanila nung mga anak nila. Tama? Anak, ano ba naman yan? Huwag ka nga nagtiti-TikTok. Hindi masabi ni inay. Bakit? Si inay, TikTok queen. Oh. Sige nga. Oh, nagtatawanan kayo. Di ba? Hindi masabi ni tatay, anak, walang cellphone, kumakain tayo. Walang magse-cellphone. Hindi masabi ni tatay, bakit? Si tatay mismo may hawak na cellphone. So how can we teach with authority kung tayo mismo na magulang hindi natin na isasabuhay? Kaya tuloy, ano nangyayari? Hinahayaan mo na lang na kumakain kayo ng sabay-sabay, yung anak mo may dalang telepono. Sa halip na magkwentuhan kayo, hindi kayo nakakapagkwentuhan. Tama? Oh. So sabi ni Cardinal, kailangan natin ngayon ng mga magulang na nagtuturo ng may kapangyarihan. At magmumula ngayon sa ugnayan natin sa Diyos. Di ba? At marami yan sa maraming bagay na tayo ay dapat, alam nyo, nakikita ko yung mga bata na lumalaking somehow mababait, magagalang. Pagka tiningnan mo yan, binalik mo sa magulang, makikita mo yung mga magulang ay ganun din, mga malalapit sa Diyos. Na? Sabi dito, paano matatalo ang demonyo?
Ang demonyo ay kalaban, tama? Kahit sa totoong buhay o sa demonyo man, dapat kilala mo ang iyong kalaban. Amen? Sabi nga no, keep your friends close, but your enemies closer. Ang demonyo ay kayang magpanggap bilang napakagandang anghel. Hindi magpapakita sa iyo ang demonyo ng may sungay at umuusok. Bakit? Anong gagawin mo? Tatakbo ka. Di ba? Kaya magpapakita yan sa iyo ng magandang-maganda. Bakit? Para ikaw ay mahumaling sa kanya. The devil can disguise into a very beautiful angel. And always remember this. I always say this to you. Not all beautiful are good, but all good are beautiful. Tandaan yan. Hindi lahat ng maganda ay mabuti sa'yo, pero lahat ng makabubuti sa'yo ay maganda. So pag may nakita kang magandang bagay, huwag muna agad, pagdasalan mo. Kasi tanungin mo sarili mo, makakabuti ba sa akin ito? Pero pag makakabuti sa'yo, tiyak, yan ay maganda. At panghuli, kunwari, nahulog ka na, nagkasala ka. Anong gagawin ko, Father? Mangumpisal. Go to confession. Paano natin siya malalabanan? Alamin mo ano yung mga paborito mong kasalanan. Pangalawa, tingnan mo kung yung mga humaharap sa iyo ay nagpapanggap lang na maganda para madapa ka. Pangatlo, nadapa ako. Ay, babalik ako, mangungumpisal ako. Hindi ko hahayaang ang demonyo na binabalik ang hiya ko ang manalo sa buhay ko. Amen? Amen.